Hello, what's up? This is Kotman back again for another Ask Kotman segment po ulit tayo kung saan boring ang mga sagot ko rito. Mga questions nyo, iniwan nyo rito and sasagutin natin since alam ko mas interesado kayo na sagutin ng mga tanong nyo kaysa pa puro review na lang ang ginagawa. Madalas naman hindi naman kayo interesado sa mga smartphone na nire-review natin. Okay? Ano yun by preference yung mga smartphone na yan. But this one, siguro mas maganda, direct to the point at direct din ako nakikipag-communicate sa inyo. Although hindi talaga literal na direct, but this one, ito yung mga questions nyo. And kung interesado na kayo, ito na, kayo na mag-decide kung gusto nyo mag-stay sa video na to or hindi, okay? Ito, sa unang tanong, galing kay Boss Kim Sidre Kalampay. Boss, shoutout sa'yo. Ang tanong ni Boss ay, tanong lang po, madi-deactivate po ba ang SIM card kapag di na nagagamit? Actually, marami-rami na rin nagtanong nito sa channel kaso hindi ko lahat nasasagot. Pero may mga nasagot na ako na ilan. Pero ito na po yung sagot, plus evidence na lang din para iwas tayo sa mga, sabi mo lang yun eh. Iwan ko rin yung mga, ipapakita ko rito, iwan ko yung mga links sa video description para kayo na lang mag-double check, okay? Now, paano po ito may iwasan? Yes, sasabihin ko na rin sa inyo kung paano para maiwasan na ma-deactivate ang SIM card nyo, okay? Now, galing naman kay Boss Dende, mas mabilis ba yung bayo kapag 5G yung phone? Magandang tanong yan. Sasagutin natin yan. Next is, galing kay Boss J account. Boss, pag bago ba yung gadget, malakas ba talaga sa data? Nakabili kasi ako ng tablet kaso napansin ko ang lakas sa data pag nakakonect sa hotspot ng phone ko. Aba? Actually, interesting question pero sige, sasagutin din natin yan. So, yun po yung mga tanong. Tatlo lang po para hindi po masyado mahaba at saka para mas makover natin yung iba pa mga videos na baka hindi ka naman kayo interesado rito sa tanong na to. So, ito actually, kung mapapansin nyo this time, pinagsama ko na yung magkakalapit na topic. Okay? So, mostly rito about data. Itong tatlong tanong na to, kung mapapansin nyo, all about mobile data or similar. Okay? Now, kung interesado ka, let's start. Now, sa unang tanong, galing kay Boss Kim Sidre Kalampay. Boss, eto na po. Madi-deactivate po ba ang SIM card kapag di na nagagamit? Paano po ito maiwasan? Yes po, sagot agad. Yan. Yun na po yung straight na tanong. Pero kung gusto nyo ng detalye, eto naman po yung detalye about dyan. Actually, all this time, may idea ako kasi nabasa ko na to before. And all this time, ang alam ko, 180 days. Pag hindi mo ginamit ang smartphone or yung SIM card mo, hindi mo niloadan, especially, lalong-lalo na yung load na part. Iba kasi yung pag ginamit mo lang pero hindi mo pala niloadan, naka-insert ang pala SIM card sa phone mo, pwede pong ma-deactivate pa rin yan. So, kailangan mo siyang loadan. Yun yung paano maiiwasan? Thanks po. Loadan. Kailangan mo siyang loadan. Now, kukwento ko sa inyo later. Pero before, 180 days. And actually, atras pa natin. Dati, alam ko, 1 year. Then, naging 6 months. Then, ngayon, 4 months na lang. Yun yung alam ko. Now, I check para mas updated. Ito. Pinapakita ko sa inyo. This one is the updated timeline ng inyong SIM card bago ma-deactivate. Ito, ayon mismo kay Globe. Ito kay Globe pa lang po ito. Magkakaiba po sila actually ng lumabas na result na iba-iba yung timeline or date bago ma-deactivate ang smartphone. Or yung SIM card. SIM card ang pinag-usapan natin dito. So this one, galing mismo kay Globe. As you can see, ayan po, Globe po yan. That's Globe, mismong Globe website. So that means, official po ito. Galing mismo sa website nila. Ayon kay Globe, i-deactivate nila ang inyong SIM card kapag lumagpas na if you don't use your activated SIM for 120 days lang. That means 4 months. Kay Globe po ito 120 days or tinatawag na 4 months bago ma-deactivate kay Globe. Kay Gomo naman, Gomo SIM card, okay? Bago siya ma-deactivate is, ito pa mismo website po ito ni Gomo. So, sa kanya po mismo galing. Hindi po sa akin galing mismo kay Gomo ito. Sa kanya naman po is 365 days ito. Your Gomo SIM card will expire by the date indicated on the Gomo SIM pack envelope. If there is no activation of the Gomo SIM card, other than this, your SIM card will expire if no paid transaction. That means hindi ka nag-load. No paid transaction, hindi ka nag-load, has been made within 1 year or 365 days. Actually, that includes, if I'm not mistaken, that includes the postpaid din. Prepaid po yung kanina, yung binasa natin. The postpaid is ganun din, similar. Pakita ko sa inyo. Ito. The Gomo Fiber naman, same din, 365 days, 1 year din po. So both prepaid and postpaid nila base rito, pero siyempre mas interesado kayo malamang sa prepaid.
meron kayong 1 year or 365 days bago po ma-deactivate ang mga SIM card ng mga GOMO SIM card users. Okay? So, anong gagawin? Loadan nyo po. Kailangan, again, ulitin natin, will expire if no paid transaction. So, load. Okay. Kaya dito SIM card naman po, iba rin. Yes, iba-iba. So, hindi po natin pwede i-generalize na lahat is pare-pareho ng expiration date or bago ma-terminate or deactivate ang inyong mga SIM card. Kaya dito SIM card naman, aabot naman ng your dito SIM card shall be serviceable as long as it has load. Hanggat mayroong load po ang dito SIM card nyo, okay po yan. Serviceable po yan. Your subscription will be temporarily disconnected once your load falls below 1 peso. Okay? Hindi pwedeng bumaba sa piso like 50 cents na lang. Unless you are subscribed to a promo that allows continuous use of some services. Ito ba? Your subscription will be reactivated upon load top-up. If the temporary disconnection lasts for 90 days or more, your subscription will be permanently disconnected. So, permanente na siya madi-disconnect kapag lumagpas ka ng 90 days naman sa dito SIM card. So, mas maikli. That's 369. 3 months lang. You only have 3 months kay dito SIM card bago siya ma-deactivate or permanently, as sabi rito mismo, galing mismo sa website ni dito, permanently disconnected. Iwan ko mga link nito sa video description kung interesado kayo, okay? 90 days lang po. Meron lang kayong 3 months para makapag-load. Otherwise, permanently disconnected na yung SIM card, deactivated na siya. Sorry, goodbye na yung SIM card nyo. Ito naman sa TM or Touch Mobile na SIM card, kasi rito sa kanilang terms and conditions, ito, meron kang at least, kung walang load balance sa loob ng 1 taon, so meron kang 365 days. So mga TM, magpunyagi, mas matagal yung load sa inyo, pwede hanggang 1 year or 365 days. Again, base ito sa kanilang website. It's not from me, it's from their own respective and official website ha. So, hindi ito kuro-kuro. Ito po ay legit na information. So, yun po ang mga dates or mga time, palugit, bago tuluyan ma-expire yung mga SIM card niya. I'm not sure kung meron pa ba akong hindi nabanggit na SIM card. Sa Rocket SIM, check na rin natin, no? Para kompleto. Kung may kulang dito, pasabi na lang sa comment section. Try ko na idagdag sa comment section. But, I just have to know kung meron nga bang Rocket. Rocket SIM is pareho lang din ng Smart. Ang Smart naman is 120 consecutive days eh. So, let's assume maybe, again, assumption to pero hindi to fixed or absolute. Pero since under si Rocket SIM ng Smart, 120 days or 4 months. Okay, bago tayo matapos sa topic na to is, remind ko kayo again, okay, again lang. These telcos, ito mga binanggit natin, Smart, Dito, GOMO, PLDT, etc. May karapatan po sila, reserve the right to change these policies anytime. But again, as of making this video, yun po yung mga days or palugit bago tuluyan nilang i-terminate or i-permanently disconnect ang inyong SIM card. So, one last thing, last na to, is sa question niya na paano po ito maiwasan. Again, loadan nyo na po. I would recommend, since most of these nasa 4 months naman bago siya mawala, ang pinaka-maikling time is yung 90 days. I believe 90 days is kay dito SIM card. Kay dito SIM card, yes, 90 days lang. So, it would be best na within 2 months. Kahit every 2 months lang. Siguro naman, sobrang gaano yun. Every 2 months lang, mag-load kayo kahit 10 pesos lang sa inyong mga SIM card. Every 2 months. 10 pesos lang, hindi naman siguro big deal yun. Ano ba naman yung 10 pesos para sa inyong SIM card na manatiling buhay? Ano ba naman yun? Hindi naman siguro big deal yun. Okay? So, 10 pesos every 2 months. Yun yung recommended, highly recommended ko na time. 10 pesos. Again, ulit-ulitin ko lang. 10 pesos every 2 months, pwede na yun. Para lang hindi ma-expire ng tuluyan o ma-disconnect, ma-permanently disconnect ang inyong SIM card. Now, if you want na talaga tuluyan na ma-disconnect yung SIM card na yan, edi huwag nyo yung loadan. Base dun sa mga binanggit ko ng mga palugit nilang days or months. Okay? Understood? Pahabol na lang din siguro. Ano kung haba na no? Pero pahabol ko na. Tingin ko importante ito. Mga senyales na expired ng SIM card nyo is biglang nagkaroon ng loss of data. Okay? Loss of data, invalid SIM pagka chine-check nyo siya sa phone settings, network connection, something like that. Basta punta kayo sa mga Android settings nyo or sa iPhone settings nyo, check nyo yung connectivity ng mga SIM card nyo, check nyo yung mga SIM card nyo. Kung hindi lumalabas doon yung
pangalan ng SIM card, usually Smart, Globe, or TM, or dito. Pag di lumabas doon yung usual nyo na nakikita na indication na active yung SIM card nyo, like invalid SIM nakalagay, or nakalagay mismo sa itaas ng phone nyo. Dito sa taas, kung saan nakalagay yung SIM card, usually wala pala SIM card to. Pero usually dito yung nakalagay, invalid SIM na, malamang disconnected na yung SIM card na yun. Usually, ako personally, para malaman ko na invalid na siya or disconnected or permanently disconnected na yung SIM card, pinatatawagan ko. Kapag tama naman yung number at ang sinagot ng operator ay invalid SIM, the number cannot be completed. Ano yun? The number cannot be completed and dialed. Please try again later. Yeah, usually ganon. Or pag sinabing incorrect number, or basta mga similar wordings na ganon, pagka hindi na matawagan at hindi na siya kinukonsider ng operator na valid number, malamang sa malamang na disconnect na yung number na yon. Okay? Actually, yung mga binanggit ko mga sintomas pala is possible din sa mga na-block na ng mga SIM card. Na-block kasi gumamit na kayo ng APN. Wala pa yung expiration ng mga SIM card nyo dapat. Hindi pa expired dapat ang SIM card nyo kasi naloadan nyo pa lang kahapon or makalawa or last week. Biglang na-block na. Malamang ginamitan nyo ng mga pang-hack na mga internet, which bawal po yun. May article po tayo dyan actually before or video na binasa ko sa inyo na meron po talagang gano'n. Pag na-detect ni Smart, ni Globe, or kung sino mga ISP dyan, pag na-detect nila na gumagamit kayo ng hacking tools, matik ibablock nila yung SIM card nyo. Ito, Smart website to mismo. Dito sa article nila na sa number 14, if the subscriber or any other person at the sole discretion of the company is found to use the service for any fraudulent purpose or illegal activities. Yes, pag na-detect nila yung APN nyo, VPN nyo na ginagamit nyo para makanakaw sa kanila ng internet, or is found to use abusive and or indecent language to other subscribers or company staff, the company reserves the right to disconnect the service and or refuse to reconnect the subscriber. Pwede lang i-disconnect ang inyong subscription sa kanila or yung SIM card mismo, or pwede ring i-refuse na nila or ayaw na nila to reconnect the subscriber. So, again, yung mga addict na addict dyan sa APN, wag nyong gagamitin ng mga main SIM card nyo kung gagawin nyo lang itong mga ganitong bagay, mga illegal activities. Sabi nga ni Smart. Okay? Now, move on na tayo sa pangalawang question. I hope naging informative ito. Informative po ba? So, kung informative to, sana iwan lang kayo ng like. And subscribe na rin kung gusto nyo. Pero kahit like na lang, okay lang. Wala na lang pilitan. Ayoko na namimilit na nagsasubscribe kayo. Pero I hope kahit isang like man lang, pwede na sa akin yun. Okay? Hindi na siguro big deal sa inyo yan. Now, next question. Galing kay Boss Dende. Mas mabilis ba yung bayo kapag 5G yung phone? So, a few videos ago, I believe na natalakay natin na dapat na ba mag-aim ng 5G phone? Sabi ko, hindi naman. Lalong-lalo na kung wala namang 5G signal sa area nyo. Ngayon, kung malakas naman ng 5G signal sa area nyo at sabi ng mga kapitbahay nyo, napaka-reliable ng 5G, ang lakas ng internet, why not? Aim it. Pag-ipunan nyo po or bili kayo ng smartphone na may 5G mobile data support, okay? And I stand by what I said. Siyempre, ano nga naman silbi ng 5G connection mo kung 4G lang talaga available sa area nyo. Now, dito naman sa question ni Dende, slightly magkakaroon ng contradiction. Kasi, ito po yung reason naman. Bakit naman pipiliin mo ngayon ang 5G over 4G phone? Okay? Sa tanong kasi ni Boss Dende, ito, emphasize ko lang, mas mabilis ba yung bayo? Ibig sabihin nito siguro yung puwersa or reception, yun, mas maganda yun. Word na reception ng 5G phone. The answer here is yes, mas malakas po. Why? Mas marami po kasi ang range na supported ng mga 5G smartphones. Mas supported nila yung mga latest na technology ng 5G or na mobile connection. Yes, mas marami po silang support. And parang ito na lang sa konting sample. Simplihan lang natin yung description. Like ito, kunwari, ang kalsada nyo dati is 2 lanes lang. So kapag nagkaroon ng konting aberya, nagkaroon ng konting dami ng dumadaan sa 2 lanes na yon, mabilis magka-traffic kasi 2 lanes lang eh. 2 lanes lang, kabilaan, kalsada. So yun yung 4G sabi natin kunwari. Now, sa 5G, yung kalsada nagiging, kunwari lang to para ma-imagine nyo lang. Again, 4G, 2 lanes lang na magkasalubong. Sa 5G, possible na 4 lanes yun.
Okay? So, dalawang papunta sa kabila, dalawang papunta sa kabila. So, kapag ka nagkaroon ng aberya dun sa unang lane, pwedeng lumipat yung sa second lane. Okay? And that also means na yung dating 2 lanes na dalawang jeep lang, dalawang sasakyan lang pwedeng magdumaan ng sabay, sa 5G na 4 lanes, 4. So, mas maraming data, that means. So, isipin nyo na lang na yung sasakyan na dumadaan is yun yung data. Yun yung capacity at kaya yung padaanin ng 4G. Sa 5G, kaya niya hanggang 4 ng sabay-sabay sa isang guhit. Okay? So, isang guhit na gano'n. Dalawa sa kabila, dalawa dito sa kabila. So, ibig sabihin, mas maraming data na pwede nang dumaan sa 5G phone. Ibigyan ko kayo ng magandang comparison. Actually, mas maganda. Ito naman. Technical naman to na comparison. Okay. Dito sa comparison na to is gagamitin natin ang Helio G99. I hope nababasa nyo ito. Helio G99 and MediaTek Dimensity 6020. For context, bakit itong dalawang to ang ginamit ko na sample? Kasi si MediaTek Dimensity po na 6020 is just a G99 with 5G connectivity. Upgraded version siya. Inalitan yung 4G modem niya, ika nga, to 5G modem. Ito yun eh. Yun yung sa tanong ni boss na magiging malakas ba ang bayo kapag 5G yung phone. So ngayon, ang gagamitin nating sample dito is parang both G99 pero pinalitan lang ng 5G modem. Okay? Why? Okay, just to give you context, processor po ng Helio G99 is dalawang Cortex A76 na hanggang 2.2 GHz. Just para ma-imagine lang. Same sa 6020, A76, dalawa din at 2.2 GHz. At yung 6 naman na Cortex A55 is 2 GHz. 6 na Cortex A55 is 2 GHz. So basically, same clock speed. So, lipat na tayo sa connectivity. Balik na tayo sa totoong pinag-uusapan. Connectivity, ito po ang 4G na Helio G99. 4G carrier lang po siya, okay? And then, dito mas marami siyang supported. Ito yung sasabi sa inyo, mas maraming lane. Mas marami siyang supported na data connectivity na tatanggap for its reception. Okay? And of course, specific functions, may 4x4, like ayan. Okay? Dito tayo ngayon. Sa peak download speed ng... Ito yung pinakasagot sa tanong ni Boss Dende. Ito yung pinakasagot sa tanong niya actually. Yung peak download speed ng Dimensity 6020 is 2.77 gigabits per second. Okay? Let that sink in. 2.77 gigabits. Ngayon, ang katapat niya rito sa Helio G99 is LTE category Cat13DL. O download, ibig sabihin yan. So, download speed, 2.77 sa 6020. Download speed ng Helio G99 is Cat13 lang. Ano ibig sabihin yan? Ano ang max or peak download niyan? Check natin. Peak download speed po ng Cat13 ay 400 Mbps. Naintindihan nyo ba? Up to 400 Mbps lang yung peak download, supports peak download speed of 400 Mbps. Peak download speed ng Dimensity 6020, 2.77. So, wala kahit sa kalahati yung peak ng kayang i-download ng Helio G99. Bitin, di ba? So, that is why mas malakas po ang bayo. Base dito sa tanong, balik tayo sa tanong ni Boss, Dende, mas malakas po ang bayo kapag 5G yung phone. Mas mataas or mas malakas o mas maraming data ang kaya niyang tanggapin i-download kasi kaya hanggang 2.77 gigabits per second. Okay, I hope nasagot ko yung tanong ni Boss Dende. Kung mas malakas ba ang bayo? Yes, mas malakas po ang bayo ng 5G phone. Pero yung 2.77 gigabits per second na konting clarity lang, baka ma-misinterpret nyo. Ito po ay ma-achieve, okay? Ma-achieve lang po ito through 5G connection din. Kung may 5G sa area nyo. Kung wala, edi Cat13 pa rin. Or similar na mga LTE category lang. Okay? So malinaw na po yan. Now, lipat tayo sa last na tanong ni Boss J account. Boss, pag bago ba yung gadget, malakas ba talaga sa data? Nakabili kasi ako ng tablet kaso napansin ko ang lakas sa data pag nakakonect sa hotspot ng phone ko. Okay. So, another misinformed or hindi siguro lang na-gets ni Boss J ang how data and devices and apps and games work, no? So, wala pong kinalaman kung bago o luma ang inyong gadget. Kahit anong gadget, smartphone, smartwatch, tablet, PC, wala pong kinalaman
yung pagiging bago or luma nila. Okay? Ang kumukonsumo po kasi ng data, ito pong medyo dapat tandaan nyo, sir, or boss, Jay, malakas ba talaga sa data? Ang kumukonsumo po kasi ng data is yung mga apps, services, or games, especially social media. So, ke bago, ke luma, kung wala namang kukonsumo, okay, ke bago or luma yung smartphone mo, kung walang naka-install dyan na kukonsumo ng data, hindi mababawasan ang iyong mobile data. So that means walang kinalaman again yung bago or lumang gadget or device or smartphone or tablet or PC or laptop. Wala pong kinalaman doon. Kinalaman doon is kung ano yung nilagay mo na mga apps and games na pwedeng kumonsumo ng data. Of course, meron din po mga native services ang mga gadgets natin, smartphones, PCs, so si Microsoft ng Windows, nangungulekta yan ng personal data natin or saka kung mga activities natin sa mga PC natin or sa mga laptop. Sa Android, same. Kay Google, nangungulekta yan ng mga activities natin, so on and so forth. So, again, it's not the gadget. It's the services inside the gadget. It's the apps, it's the games, yun, mga social media. Kung ayaw nyo, ito lang nasabi ko na to before and ulitin ko ulit. Nasabi ko na to before. Isa sa pinakamalakas kumonsumo ng data ay mga social media apps. Facebook, especially Facebook, Instagram, TikTok. Yung mga apps na gumagamit ng videos, especially yung Facebook at saka yung TikTok na yan. Pansinin nyo, gumagamit kayo ng TikTok. Okay? Nag-scroll kayo pa. Testin nyo after ng video na to. Testin nyo. Gumagamit kayo ng TikTok. Then, kalagitnaan ng paggamit nyo ng TikTok, i-off nyo yung mobile data nyo. Pansinin nyo lang. I-off nyo yung mobile data nyo. Then, try nyo kung pag nag-scroll kayo, wala nang video magpi-play. Magugulat kayo malaman, mga 95% sure ako. Hindi siguro 100% pero that's big enough naman siguro na certainty. 95% sure ako na makakapag-scroll pa rin kayo ng mga ilang video. Patay na yung internet nyo, patay mobile data, patay ang wifi. Makakapag-scroll pa din kayo ng ilang video at magpe-play. Yeah, why is that? Ibig sabihin, hindi nyo pa napapanood yung video na i-download na siya ng social media nyo, ng TikTok, ng Facebook, especially Facebook. Gulat ako, nakalimutan ko na airplane mode pala ako kanina kasi ayoko mo nang pa-istorbo. Tapos, nung inopen ko yung smartphone ko, open ko yung Facebook, nakapag-scroll pa ako. And then, at up to some point, mga 5 hanggang 10 pictures and videos, dun sinabi na wala akong internet. Yeah. Pero usually, pinakatalamak dyan is si TikTok talaga. Nakakapag-scroll pa ako ng mga siguro 2, 3, even 5 videos. Naka-off na kanina pa yung data ko, internet. At least ganun. Okay, baka iba ang mangyari sa inyo pero sa experience ko ganun. Again, I'm usually 90 to 95%, binabang ko pa nga, 90 to 95% sure na malakas gumamit talaga ng data, may mga video streaming apps, especially sa social media. Ganun po talaga yan. So, sa tanong ni Boss J account, again, wala pong kinalaman ng bago or lumang gadget. It's the services, the apps, the games, the social media. Lahat ng 'yan lahat ng 'yan naman naka-install sa phone mo na may connect sa internet, sila po ang kukonsumo sa data. So magbawas na lang kayo ng mga apps and games or social media. I don't know. Or i-restrict nyo sa battery. Or restrict nyo rin yung mobile data background. Nasa settings yun ng app manager. Like this one. Ito, Facebook. Long press. Then hanapin nyo yung app info. Ito, app info. Yan. App info. Click natin yan. Then scroll natin. Hanapin natin yung mobile data and Wi-Fi. And then pwede nyo yung pong i-off. Naka-off na. As you can see, ito yung on nya. Off. Pwede nyo pong i-off yung background data. Hindi to absolute na effective. Pero at least mababawas-bawasan ng konti yung konsumo niya ng data habang nasa background. Okay? So, yun lang. 3 questions. I believe na pahaba ko pa rin yung video. And as usual, sanay naman na siguro kayo matatagal na rito. And ganito talaga rito. Kung gusto nyo maging informative, minsan kailangan ko talagang pahabain. Wala, gusto ko lang din magkwento sa inyo. And this is actually my excuse para makipag-banding sa inyo. Hindi man physical, pero at least, diba, usap-usap tayo kunwari para kayo nag-message sa akin and then sasagutin ko sa video.
Anong ganun. So kung may mga questions pa kayo about your smartphones, preferably mga smartphones na since yun naman talaga ang pinakagusto dito panoorin sa channel na to, iwan nyo lang sa comment section, and kapag ka-goods, helpful yan. I think marami matutulungan yung tanong nyo. Baka marami ding interesado sa tanong na yan. I-feature natin yan dito. Okay? So, thank you kay Boss J Account, kay Boss Dende, and kay Boss Kim Cedric Kalampay. Ayun. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera, and this is still the Kotman channel. I'll talk to you again. So, iwan kayo ng like, boss, ha? Kung naging helpful lang naman. Kung hindi, okay lang. Huwag na. Thank you. I'm out.